Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng Happy Sunday sa'yo, kaagapay! Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bago tayo magtungo sa ating bahay panambahan ngayong araw, magandang tayo muna, kaagapay, ay magsama-samang dumulog sa Diyos sa panalanginan. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZES. Ganun din, kaagapay, sa 702 DZES app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan mo ako. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dahil ito yung araw na kami po ay magtutungo sa aming simbahan, sa bahay panambahan, Panginoon, upang kami sumamba at magpuri sa inyo. Panginoon, bago ang lahat, kami dumudulog sa inyo, Panginoon, humihingi ng inyong paglilinis sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, at magpaging dapatin niyo po kami sa araw na ito sa pananalangin at mamaya sa aming pagsamba sa inyo sa aming mga simbahan. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, ng aming dalangin. Lagi niyo po kaming pangunahan, lagi niyo po kaming i-guide, Panginoon. Alam namin na ang inyong direksyon, ang inyong guidance, ang siyang perpekto, ang siya pong magdadala sa amin sa buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, muli ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming gagawin, lalong-lalo na ang aming mga kahilingang panalangin mamaya na aming iisa-isahin na idulog sa inyo, Panginoon. Lord, pagindapatin ninyo ang aming buhay at matanggap namin yun sa inyong kalooban ang aming mga panalangin kahilingan. Ipinagpipray din namin sa umagang ito ang bawat kaagapay namin, saan man sila naroroon, anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Lord, patuloy na kayo, O Diyos, ang umabot sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. At mamaya, sisikapin nating lahat yan ay maipanalangin at mailapit sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na tinugon na ng Diyos ang inyong mga panalangin noong last time, ng mga kahilingang panalangin ninyo noong nakaraan, ay ishare naman yan sa amin para naman sama-sama nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At sa umagang ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin ang Word of God at samahan mo ako, kaagapay. Ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksang ang mabuting manggagawa.
So ito yung mga hakbang na ating pong tinalakay ng mga nakaraan. Unang hakbang, pananampalataya or faith. Second step, virtue. Third step, knowledge. Fourth step, self-control. Ang self-control ay may 4 na level or 4 levels. Ang level 4 ng self-control ay maliwanag na inilalarawan sa buhay ni David sa lumang tipan. Una, si David ay hinirang na ng Diyos upang maging hari kapalit ni Haring Saul. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Pangalawa, sa halip patuloy pa ring naghari si Saul at sinikap pa niyang patayin si David upang wag matuloy ang plano ng Diyos na maging hari si David. Pangatlo, habang tinutugis ni Haring Saul si David, nagkaroon ng 2 pagkakataon na maaari na niyang patayin si Haring Saul. At sa ganoong paraan ay makukuha na niya ang trono na sa totoo lang ay karapatan niyang angkinin. Pang-4, sa takdang panahon ng Diyos, inalis o naalis si Saul sa pagkakahari at iniluklok ng Diyos si David bilang hari. Anong dapat maging saloobin o damdamin natin bilang katunayan na tayo ay mayroong self-control? Mapapatunayan natin ang ating self-control kung gagayahin natin si David. Lagi at patuloy niyang sinasabi sa sarili, wait on the Lord, maghintay sa Panginoon. Tungayan natin ang sumusunod na mga talata mula sa 3 mga awit ni David. Psalms chapter 25 verses 3 to 4. No one who hopes in you will ever be put on shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. May mga tiwala, mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahiyan. At ang mga taksil sa iyo ay magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang inyong landas sa akin ay ipaalam. In verse 21, ang sabi dito, my integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. Iligtas nawa ako ng kabutihan ko't katapatan, sapagkat ikaw ang aking pagtitiwalaan. And ayon sa mga awit kabanatang 27, talatang 14, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa, kay Yahweh tayo magtiwala. Psalms 37 verses 7 to 9, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa. Yang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Verse 34, hope in the Lord and keep His way. He will exalt you, inherit the land. When the wicked are destroyed, you will see it. Manalig ka kay Yahweh, utos niya'y sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kakamtin at ang mga taksil makikitang palalayasin. Wait on the Lord. Maghintay sa Panginoon. Ito ang dapat maging damdamin natin, lalo na kung ang mga panalangin natin ay parang nakakapagod, napakatagal bago sagutin ng Panginoon. Wait on the Lord. Maghintay sa Panginoon. Kung ang matagal nating hinihintay na pagpapala o pag-asenso ay hindi pa dumarating. Wait on the Lord. Maghintay sa Panginoon kung ang kalooban ng Diyos ay parang napakatagal bago mangyari.
Tulad ng sabi sa Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaagapay, ipinapakita ba natin sa ating buhay ang katangiang ito ng self-control o pagpipigil sa sarili? Bago tayo dumako sa susunod nating pag-aaral, muli nating balikan ang mga nakaraan nating pinag-aralan. Level 1, pagtanggi sa mga hilig ng katawan alang-alang sa espiritual na bagay. Pangalawa, pagtanggi sa mga karapat dapat na ligaya sa buhay alang-alang sa pagsasanay bilang alagad o manlilingkod o manggagawa ng Panginoon. Level 3, kontrolado ng Espiritu Santo ang mga pagnanasa ng ating pagkatao sa katawan, damdamin at isipan. And level 4, pagsasantabi ng aking karapatan upang ang Diyos ay gumawa ng ayon sa kanyang panahon at kaparaanan. Kaagapay, ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon, maging ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating isipan, at ang Diyos ang patuloy na aabot sa ating mga pangangailangan sa anumang kaparaanan. Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Siya Pablo Olores ng Dorofay Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy mong ipinagkaloob sa amin na kami po ay makadulog sa iyo at makapanalangin. Ang amin pong mga simbahan saan mang sulok ng mundo ay patuloy kang gumawa at kumilos, O Diyos, sa mga lingkod mo na patuloy mong itinatayo na manguna sa mga simbahan, Panginoon, maging sa iba't ibang dako ng amin pong bansa at sa amin pong mundo, O God. Lord, patuloy mong pagpalain at palaguin, Panginoon, spiritually, O Diyos, ang mga members, ang mga leader, lalo tigit, Panginoon, ang mga pastor na siya pong itinatayo mo upang magdala ng mabuting balita para sa ikaliligtas ng bawat kaluluwa at ng bawat tao, Panginoon, sa amin pong bansa at sa aming iba't ibang bansa, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na patuloy naming inaasahan, na patuloy na gagawa at kikilos, Panginoon, sa bawat mga simbahan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga pastor at patuloy na bigyan sila ng katalinuhan at kaalaman upang ang mga salita mo na patuloy po nilang ipinahayag ay magrema at tumimo sa puso at isip ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy po naming inaalay sa iyo at pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Dahil kung wala ka, ay wala rin po kaming magagawa. Salamat po, Ama, patuloy po naming inaalay sa iyo ang lahat ng ito at ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng parangal at pagdakila ay sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo ako manalangin. Sama-sama tayong idulog ito sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri namin kayo at dinadakila. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan. At sa mga oras pong ito, Panginoon, muli kami idudulog sa inyo na mayroong mapagpakumbabang puso at patuloy na umaamin sa aming mga kahinaan at limitasyon, Panginoon. Pero ikaw yung Diyos na walang limitasyon, napakalawak ng iyong biyaya at pag-ibig. Kaya naman nagtitiwala po kami sa inyo ng lubusan, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Jerry Salazar
ang kanyang kahilingang panalangin ay naway makahanap na siya ng trabaho. Yung kanyang anak, Panginoon, ay makahanap na ng trabaho. Lord, kayo po magkakaloob niyan, patuloy na ihanda nyo rin siya, Panginoon, sa anumang mga pagdadaanan niyang pagsusulit o interview, kung mayroon mang kumpanya na tatawag na sa kanya para sa trabaho, Panginoon. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, si Emen Marzan. Ang kanyang panalangin ay kagalingan mula sa pananakit lagi ng kanyang ulo, Panginoon. Lord, ilid niyo po sila sa tamang pagpapagamot o check-up, Lord, upang malapatan ng tamang gamot, Panginoon, ang karamdaman ng aming kapatid na si Emen Marzan. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Ronnie Ohano. Lord, ang kanyang prayer ay maging maayos ang kanyang pagtulog, lalo na po sa gabi. At ang aming panalangin ay magkaroon siya ng kalakasan at maayos na kalusugan para sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. Lord, nilalapit din namin sa inyo sa panalangin si Rose Lacambra. Lord, ang kanyang kahilingang panalangin ay healing sa kanilang pastor na may karamdaman ngayon, ganun din sa mga kapatiran nila, Panginoon, na may pinagdadaanan na tulad nito. Panginoon, maraming salamat po. Ganun din kay Belen Biala, ang kanyang prayer request, Lord, ay perfect time ang pagbabalik ng mga manggagawa sa Japan na si Joseph Baila, at maayos agad ang mga papeles sa POA at company nila, Panginoon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Nilalapit ko rin sa inyo si Janine Villa Suyod, Lord. Ang kanyang prayer request ay para sa kanyang anak na nag-exam ng board, at ang resulta, Panginoon, ay may pinagkakatiwala sa inyo na bigyan niyo sila ng puso, Panginoon, ng isip na marunong, matalino, at pusong marunong magpasalamat anuman ang resulta ng mga kahilingang panalangin namin, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Rainier Felipe de la Peña, Panginoon. Ang kanyang prayer request ay para sa kanyang cardio complete healing. Tulungan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman, Panginoon, na kanya pong pinagdadaanan sa mga oras pong ito. Lord, full recovery din ng aming panalangin para sa aming kamanggagawang Pastor ni Kaloy-Kao. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay magiging maayos sa lahat. Makakasama muli namin siya sa broadcast according to your perfect will. Ganon din si Mami Evelyn Magtunaw. Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon. Ingatan niyo po ang kanyang kalusugan at yung full recovery ng kanyang physical health, Lord, ay maging mabalik at maging maayos po ang lahat. Lord, ilalapit ko rin sa inyo si Corazon Makahiya, Lord. Patuloy na kagalingan sa kanyang mga anak, Lord, na nasa ospital. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, yung kanyang anak na nasa ospital, magkaroon ito ng complete healing, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Inilalapit ko rin sa inyo, Panginoon, si Gemma Regis, ang patuloy na kagalingan ni Sister Hermie Peralta, 87 years old. Ganon din kay Sister Esther Tanyuan at si Flor Erpelo. Panginoon, yung mga kapatid namin ito ay naglilingkod sa inyo, kaya alam namin, Panginoon, di nyo sila bibiguin. Tutugunin nyo sila sa lalong madaling panahon according to your perfect will. Lord, maraming salamat po. Patuloy ko rin itinataas sa inyo lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong February. Panginoon, Lord, ingatan nyo sila, pagpalain nyo po sila, bigyan nyo sila ng kalakasan at malampasan nila lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy nilalapit ko sa iyo ang family ni Brother Engineer Romeo David na nandyan ngayon sa Japan. Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang kalusugan. Kayo po, Diyos, ang maging kalakasan nila sa araw-araw. Kung may mga activities ba silang gagawin, Panginoon, ingatan niyo po sila. Maraming salamat sa araw na ito at alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo.
Lord, lahat ng aming gagawin magbigay ng papuri sa inyo sa araw na ito at ipinagpapasalamat namin lahat ng katugunan ninyo sa mga panalangin ng bawat isa, Panginoon, dahil kayo ang Diyos ng biyaya, kayo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.